Hello mga ka-person, ngayong araw ay hahatid nga muna namin si kuya sa kanyang lola dahil papasok ang kanyang magulang sa opisina. Kaya tara, samahan nyo kami. At ito na nga, nasa biyahe na nga kami. Malayo-layo din ang aming binahe dahil Bulacan to Quezon City pa. Kaya namin ihahatid si kuya dahil hindi pwedeng magsama si kuya at si Bunso pag wala ang kanilang ina dahil panigurado. Iyak malala si kuya, pero pag nandun siya sa lola niya ay hindi naman ganun. At nandito na nga tayo sa kanilang bahay at dito pala may inaalagaan silang isda. Ngayon lang ako nakakita ng hito na nasa aquarium at yung iba nandito pa sa mga drum dahil usually sa amin nakikita namin to sa mga ilog. Mga maliliit pa kaya hindi pa pwedeng i-harvest. Hindi pala pwede ang mga batang makukulit dito dahil meron silang paglalaroan. Buti na lang si kuya, hindi basta-basta nangingialam. Basta bigyan mo lang siya ng laruan ay dyan na siya at hindi na siya basta-basta aalis. At hindi naman pwede dito si Bunso dahil lagot ang mga saksakan. Dahil ang hilig ni Bunso ay mga likot na mga gamit. At hindi na nga kami nagtagal at umuwi na din kami agad dahil malayo-layo pa nga ang aming biyahe. At wala rin silang tamang pahinga dahil ka-out lang nila sa trabaho at umalis na agad kami. Pero bago kami umuwi ng bahay, pinakarawas muna namin yung sasakyan. Habang naghihintay kami, pumunta muna kami sa 7-Eleven para sana kumain dahil mga gutom na ang mga person. Kaya lang hindi naman available ang kanilang gusto. Nagtingin nga sila ng nakadisplay kaya lang wala pa rin silang nagustuhan. At dito nga kami napunta sa donut pero maliliit lang ang aming binili para kay Bunso. At habang kumukuha ang nanay, si Bunso naman ay kumuha naman ng cup noodles at binigay pa sa akin. Akala siguro niya na pag binuksan agad-agad kakain. Pagkatapos namin sa 7-Eleven at pabalik na sana kami, itong kapatid ko ay nakakita naman ng papaglinisan ng kanyang kamay. Kaya naman nagpalinis na agad siya dahil matagal na din siya naghahanap ng ganito. At tinanong pa nga ako kung magpapalinis din daw ako. Sabi ko ay hindi dahil hindi naman ako sanay sa ganyan at dahil nasa bahay lang din naman ako. At habang seryoso ang lahat, bigla kaming nakarinig ng malakas na pagsabo kaya ayan nagsilabasan kaming lahat. Ay syempre, nagmarites muna kami. Ano pang nangyari? At ayon nga kay Marites, yung gulong nga daw ng bus ay sumabog. Hindi ko nga lang alam kung nagpapaayos ba iyang bus dahil nasa tapat naman siya ng talyer. At ito naman kinabukasan nga, umulan na naman. Ito nga aking jowa ay naligo sa ulan at nang nakita ni Bunso ay gustong gusto din pero nung kinarga ay ayaw naman at gustong bumalik sa loob. Yan kasi ang unang ligo sa ulan ni Bunso. Kaya nung umiyak siya, kinuha ko na agad at pinaliguan. Ito naman nung gabi na, itong si Bunso ay sulong-sulong niya ang kwarto dahil wala naman ang magulang niya at wala din si kuya. At kahit kami lang dito ni Bunso ay para na din kaming marami dahil sa sobrang kakulitan nitong Bunso. O siya, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Maraming salamat!